Ngayong araw pala mga mi, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng personalized ref magnet. Sa unang step mga mi, kailangan natin na mag-layout muna. Ano ba yung mga ginagamit ko para makapag-layout? So, ginagamit ko po ay Canva. Before, ang pinakagamit ko lang talaga is Adobe Photoshop. Pero nung na-discover ko si Canva, I prefer Canva na kasi talaga namang mapapadali niya ang mga gawain mo, lalo na sa pag-layout. Kaya mga mi, kung gusto nyo pasukan tong ganitong klaseng negosyo, ang kailangan nyo munang aralin ay kung paano mag-layout. Kasi hindi kayo makakapag-produce ng output kapag wala kayong layout. Pagkatapos mag-layout, ipapa-approve naman natin sa kliyente yung pinaka-design na magagawa natin. At kapag na-approve na nga ng ating kliyente ang ating pinaka-design, that's the time na magbibigay sila ng signal na pwede na nating i-print yung ginawa nating layout para ma-start na natin yung production, mommy. Pagkatapos nga natin i-print yung pinaka-design natin sa ating photo sticker, lalagay na nga natin siya sa ating magnetic sheet. After nga ng ating magnetic sheet, lalagyan na rin natin siya ng photo top. Yung photo top, depende sa design na meron tayo, pero I prefer na glittered photo top ang ginagamit ko kasi talaga namang natutuwa yung mga kliyente ko kapag glittered type ng rep magnet yung ginagamit namin. And aside from that mga mi, after na nga natin siya lagyan ng photo top, ikakat ko na nga siya ng bukod-bukod. Saka ko siya isasalang dito sa aking die cutter para maging ATM cut na siya mga mi. So as you can see, ayan na nga siya mga mi, diba? Kinakat ko na siya isa-isa mga mi. Kailangan lang natin dito ng mahabang tiyaga kasi maproseso talaga ang paggawa ng ref magnet. At kahit ano pa mga produkto na ginagawa natin dito sa ating printing business, ay kailangan talaga ng maraming tiyaga at pasensya. At syempre, kailangan din natin ng maraming creativity. Kung may mga future events kayo, don't forget